na ano, nauunahan na siya ng takot. Alam niyo yung isang taong takot, napaparalyze na yun, napaparanoid na nga yun eh. Minsan, yung dapat mong gagawin, hindi mo na magawa kasi nga, naunahan ka na ng takot. May iano ko sa inyo yung ano rito. Maraming mga tao napaparalyze sa takot na kung ano yung sasabihin sa kanya ng ibang tao, ano kaya ang mangyayari sa buhay ko, ano sasabihin sa kanya, at pwede pang isipin ng iba. So, sa sitwasyon ni Nehemiah, hindi natin maiwasang pagchismisan sa totoo lang sa panahon natin ngayon. Hindi natin po pwedeng bagbawalan ng ibang mga tao na pagchismisan tayo. O sabi nga rito, lalo't may mga chismoso at malisyosong kagaya ni Sanballat. Alam niyo po, ang magagawa lang natin dito, pagpasyahan na lang nating hindi matakot na harapin at in the first place, kung tayo yung nasa katotohanan at kung tama yung ginagawa natin. Ang sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, sooner or later kasi lalabas din ng totoo. Yun lang, kapag meron ka talagang ginagawang hindi tama at meron kang dapat na i-correct sa buhay mo na yun yung sinasabi sa inyo ng kapwa, dapat matakot ka kasi dapat mo lang i-correct yung sinasabi sa'yo, nasusundan. Gusto rin naman kasi kapag lalo, pag mahal natin sa buhay yung nag-i-issue sa atin, malamang sa malamang, merong katotohanan. Especially kung yung tutuwid sa'yo ay mga mahal mo sa buhay. So, nasusundan. So, wag sasamaan loob mo pag tayo ay itinutuwid, pag tayo ay kinokorek. In fact, magpasalamat ka pa kasi nagpapakilala lang yun na ikaw ay minamahal at pinapahalagan. So, dito sa tugon ni, pag-usapan natin. So, dito sa verse 10 hanggang 14, makikita natin dito ang ginawa ng mga kaaway ni Nehemiah na pagkatapos silang mabigo sa kanilang pamamaraan na gipitin si Nehemiah, na makipagkitang muli sa kapatagan ng Ono. So umupa sila ng mga tagaloob. Ito yung nakakalungkot. Ano? Minsan kasi, di ba, ang ikakasira ng isang tao, minsan, hindi manggagaling sa labas eh. Di ba, kahit sa pamilya. Ang ginagamit ng kaaway, yung mismo mga kayo-kayo. Kasi, itong sinasanbal, hindi ka makuha sa labas, magbabayad ako ng mga mukhang pera. Mukhang pera. Siguro ito mga kasama ni Nehemiah, biro mo, mismong kababayan niya, mismong mga kasama niya, ang binayaran ni Sanballat para sa ay takutin. Isipin mo, sabihan ka na, ngayong gabi, papatayin ka na. Kung ikaw sabihin ngayon, di ba? Para sa panahon natin ngayon, talagang hindi ka na siguro lalabas sa bahay. Di ba? Kasi mag-aano kayo, matatakot ka. So, umupa sila ng tagaloob, si Simayas, isang propeta daw na magbibigay ng kalutasan at tulong para kay Nehemiah. So, itong si Simaya, may pinakita ko kay Ina na ewan lang kung may paplasa dyan. Ni-research ko kay Mr. Google, sino ba itong si Simaya na binabanggit dito sa Nehemiah? So, meron daw dalawang Simaya na binabanggit at dinidiscuss sa book ng Nehemiah. Yung unang Simaya ay anak ni Sekanaya na nag-contribute at tumulong sa pagpapatapos at reconstruction ng Wall of Jerusalem. So, may dalawang Simaya. Yung una, ito yung sabi nila, hindi sila sigurado kung ito yung hindi malinaw kung siya rin yung sinasabi ritong isa sa mga prinsipe ng Huda. So maaring yung unang Simaya, siya yung naitala na prinsipe ng Huda na tumulong sa pagpapatapos ng Huda, ng Jerusalem. So yung ikalawang Simaya binabanggit dito, na na-mention dito sa ating pinag-aaralan, ito yung bulang propeta na nag-undermine sa ginagawang rebuilding of the wall nila, Nehemiah. So ito yung malamang itong Simaya na ito yung bulang propeta na binayaran ni Sanballat at saka ni Tobias. So ito yung Simaya na yon, yung bayaran na kababayan nila na nagtakot kay Nehemiah. So alam niyo po, inopera ni Simaya si Nehemiah ng protected place sa templo. Ang idea kasi, iniisip nila, gusto nilang ipaunawa kay Nehemiah na threaten ka na. Hindi ka na basta-basta po pwedeng kung saan magpupunta kasi anytime, pwede kang salakayin, pwede kang patayin, pwede kang tambangan. Parang ganon, di ba? Hindi ka po pwedeng kasi bilang si Nehemiah yung gobernador,
siya rin yung pinakapinuno ng pagre-rebuild ng Wall of Jerusalem, makakaasa tayo na si Nehemiah, lumilibot yan, check niya kung tama ba yung gawain. So, ang idea kasi rito, sinabi nila kay Nehemiah na wag mo lang ituloy ang ginagawa mong trabaho. Buti pa, sumama ka sa akin doon sa templo, meron akong alam na lugar, doon ka magtago para hindi ka mapatay. Nakukuha niyo po ba yung idea? So, para mailigtas mo ang buhay mo, kinakailangan mong magtago. Parang ganon ang dating. Kasi makasakit sa templo para tayo ay, ligtas. So, sa unang tingin, it may sound reasonable. Oo nga, parang may malasakit tong si Maya na to. Di ba? Kung sa atin, ay buti nga may nagmamalasakit sa'yo. Di ba? Tayo binabata ng buhay, may nag-offer sa'yo ng, ng safe place. Yung para sa DOJ, yung tawag doon? Protection. Safe house. O doon ka sa safe house namin, ligtas ka ron, walang makakagambala sa may mga gwardiya ron, may mga bago sila makapasok doon sa safe house, dadaan mo na sila sa isang batalyon. So parang ganon. Alam niyo po, it may sound reasonable at pwedeng gamitin dahilan talaga yung sinasabi rito ni Nehemiah. Kasi sasabi ng Psalms chapter 61 verse 4, I will abide in your tabernacle forever and I will trust in the shelter of your wings. Alam niyo po, totoo naman na kapag tayo ay nagpakanlong sa tulong ng Panginoon. Kasi ang templo kasi hindi lang naman literal na templo eh. Ang templo kasi bahay ng Diyos. Parang presence of the Lord. Kung saan nandun ang presence ng Panginoon. Ang ibig ko lang sabihin kasi rito sa natin dito, tinatalakay. Sabi sa Tagalog, tulutan mo ako na sa iyong tolda habang nabubuhay ay doon ako matira. Sa lilim ng iyong bagwis na matatag, ingatan mo ako nang ako ay maligtas. So kung hindi ka magiging discerning at saka discriminating, sabi ko nga sa inyo doon sa mga pag-aaral natin kila pastor, talagang mag-give way ka kasi nga, ano ang magmo-motivate sa'yo para mailigtas mo yung buhay mo? Kasi ang magmo-motivate sa'yo, pag takot ka na, yung takot. Para mailigtas mo ang buhay mo, hindi ka na mag-iisip, o sige, sasama na ako sa'yo doon sa sinasabi mong safe place, which is doon yung templo. So, may catch kasi yan. Wala problema kung walang cuts eh. Ligtas ka nga, pero may problema. Tatalakayin natin yan. So kung hindi ka mag-iisip, sa sinasabi ng prepeta ko nung si Nehemiah, na ang isipon mo, nag-offer lang siya ng tulong sa'yo, na nagmamalasakit lang siya, kaya sabi ni Nehemiah sa verse 11, hindi ito ang isang uri ng tao, hindi ako ang isang uri ng lalaki na magtatago. At tapang tao pala to siguro si Andres Bonifacio, nagmana kay at tapang na tao, hindi atakbo. Hindi, sa totoo lang, sabi ni Nehemiah, hindi ako ang isang uri ng lalaki na magtatago. Binabantahan ng buhay ko, sinubapit sila. Bakita nila kung ano yung nahanap nila. Lalo yan si Salvan, erap po rito, baka balat-balatan ko yan. Joke lang, wala sinabi galon. Pero ang ibig ko lang ipaano sa inyo, matapang tong si Nehemiah kasi nasa katotohanan siya at kasama niya ang Diyos. Bilang mga Kristiyan, kaya rin natin gawin yun pagkasama natin ang Diyos. Pero pag hindi mo kasama ang Diyos, huwag kang magtapang-tapangan. Nasusundan. Kaya lang matapang si Nehemiah kasi kasama niya ang Panginoon. Kaya niyang harapin ang lahat ng bagay. Kasi sabi ko sa inyo kanina, not by might nor by power, but by the Spirit, sabi ng Panginoon. Makakaya natin kaharapin yun kung kasama natin ng Panginoon. Pero huwag kang magtapang-tapangan sa sarili mong kakayahan. Nasusundan. Alam niyo po, isa lang kasi ang gusto mangyari ni Nehemiah. Gusto niyang subuking mag-create ng takot kay Nehemiah at subuking sumay sa Diyos dahil sa nararamdaman niyang takot. Alam niyo po kasi, pag sumunod si Nehemiah kay Simayas, magkaparehas, no? Nehemias. Magkakasala kasi si Nehemiah sa Diyos. Alam niyo ba kung bakit? Kasi may batas ang Diyos na hindi lahat ng tao, na hindi lahat ng Israelita po pwedeng magpunta doon sa templo, mag-serve sa templo, pumasok ka sa templo. Kasi natatandaan nyo yung mga Israelita noong unang panahon, yung mga saserdote na pumasok ka lang doon, meron kang kasalanan, patay. Babasahin natin yan ha. Alam niyo po, nung lumang tipan, tanging ang mga priest, saserdote at saka mga Levita lamang ang pinapahintulutan
at ina-allowed sa templo. So, sinasuggest dito ni Semaya kay Nehemiah na sumama sa kanya na magtago sa santuario dahil sa merong papatay sa kanya. Para magtago ka sa templo na hindi ka naman libita, hindi ka saserdote, at hindi ka naman priest, magkakasala ka sa Diyos. At babasahin natin mamaya kung saan matatagpuan yan. So, ito yung gusto niya. Kung hindi mapag-isip si Nehemiah, kung pwede yung sinasuggest sa kanya, akala niya tulong, nung pala, patibong sa kanya para sa ay magkasala sa Diyos, para patay siya ng Diyos kasi, matigas ang ulo. Alam niya yung kautusan ng Lord, di ba? Kahit sumusunod ka sa kalooban sa Panginoon dito sa isang bagay, tapos sumusuway ka naman sa kabila, palagay niyo kaya, anong mangyayari sa kanya? Yun. So, ang pagpapakita ni Nehemiah ng kaduwagan ay lubos na magpapahina ng loob sa mga Hudyo. Kung magpapadala sa takot at magiging duwag siya na sasama dun sa papayag sa doon sa ginagawa ni Semaya, magpapahina ng loob doon sa mga kababayan niya. Tapos titigilan sila sa paggawa at then sinabi ni Semaya, gusto nito na labagin ni Nehemiah ang kautusan ng Diyos. So si Nehemiah ay hindi saserdote o levita man lang, ang pagtatago sa templo ay paglapastangan sa Diyos. Sipin mo yun? Tago ka lang, nalapastangan mo na yung Diyos. Ang sakit, di ba? Gusto mo lang namang protektahan ng buhay mo kung hindi ka mag-iisip. Pero sabi ko sa inyo kanina, si Nehemiah kasi nabubuhay na malapit sa Panginoon. Alam niya yung kanyang kautusan, alam niya yung mga hindi pinapagawa ng Panginoon. Kaya, na-discern niya na, itong taon po talagang bulaang propeta to, bayaran ni Sanballat at saka Tobias. Kasi kung sa Diyos ito manggagaling, hindi papagawa sa akin ng Diyos to. So, titingnan natin yung kakapulutan natin yan. Sabi ng Bilang o Numbers chapter 18 verse 1 to 7, yan yung pinanggagalingan ng ating Bilang 18, 1 to 7. Kaya Aaron, ikaw ang iyong sambahayan at ang mga lipi ni Levi ang may pananagutan sa lahat ng gawain sa Tollang Tipanan. Ngunit ang mga gawain ng saserdote Tipanan. Hindi sila lalapit sa altar o alinmang sa sagradong kasangkapan sa loob ng santuario. Kapag lumapit sila, isipin mo, lalapit ka lang doon. Pag hindi ka saserdote, patay. Patay talaga. Sabi nung si Maya, sige, sumapit ka. Doon tayo magtatago sa santuario. Nasusundan. Liban sa kanila, wala kayong dapat nakatulungin sa anumang gawain sa Tollang Tipanan at wala ka rin dapat lumapit sa inyo doon. Ikaw lamang at ang iyong mga anak ang mamamahala sa gawain ng Tollang Tipanan sa altar para walang kapahamakang umabot sa Israel. Ang mga kamag-anak mong Libita ay hinirang ko upang makatulong mo sa gawain ito. Handog ko sila sa iyo para maglingkod sa akin. Ngunit ikaw lamang at ang iyong mga anak ang maghahandog sa altar at sa dakong kabalal-banalan. Iyon ang inyong ikaw lamang ang pinagkakatiwalaan ko sa tungkuling ito. Sino man makialam sa iyo rito ay mamamatay. So ito talaga yung batas. Para ikaw ay magtago sa santuario na gustong ipilit ni Semaya, patay ka. O, di ba? Isipin mo yung pandarayang ginagawa kay Nehemiah nung kanyang mga kalaban. So kung gagawin mo ito, dahil gusto mong iligtas ang iyong buhay, dahil naudyukan ka ng takot, na itinatanim ni Semaya, susuwayin niya ang inuutos sa kanya ng Diyos. Ganun ka wais yung kalaban, no? Parang ang tingin mo, tutulungan ka, pero yung pala ipapahama ka. Kaya nga minsan napakahalaga yung discernment talaga sa isang tao. Kaya hindi basta-basta that time napapasok sa templo dahil itinalaga lamang ito ng Diyos para sa mga saserdote at mga Levita maglilingkod sa templo. Meron ding example sa Bible, sa 2 Chronicles chapter 26 verse 1 to 5. Maganda rin to. Ito naman yung si King Uzziah. Tingnan natin kung ano yung ginawa ni King Uzziah. Sabi ng 2 Chronicles chapter 26 verse 1 to 5. Nagkaisa ang buong Huda na si Uzziah ang gawing hari kapalit ng yumao niyang amang si Amasayas. Unggulang lamang siya, ano ng kanyang paghahari, pinatayo niya uli ang lungsod ng Elot, pinalik sa Huda. 16 na taon na
16 na taon nga lamang si Uzzias nang umakyat sa trono, 10 na mahala. Sa Jerusalem siya tumira. Tingnan niya ay si Jecoliah na taga Jerusalem. Uzzias ay naging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ni Uzzias. Tinuruan niya si Zacarias na matakot sa Diyos. Kaya habang nananalig siya kay Yahweh, pinaunlad naman ang kanyang kabuhayan. So ito si King Uzzias. Pero sa verse 16 hanggang 21, nang si Uzzias ay naging makapangyarihan na kasi pinagpalasan ng Lord habang siya ay sumusunod. Tayo bilang mga anak ng Panginoon, tayo bilang naglilingkod sa Panginoon, habang tayo ay nagsisikap na sumunod sa Panginoon, andun yung blessing niya at saka pagpapala sa atin. Pero tingnan natin kung ano nangyari kay King Uzziah. Sa verse 16 hanggang verse 21. Nang si Uzzias ay maging makapangyarihan, naging palalo siya. Ito ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Nilapastangan niya si Yahweh nang pumasok siya sa templo upang magsunog ng kamangyang sa dambana. Isipin mo, yung pagiging palalo niya, naghandog lang siya sa dambana ng templo. Naghandog ka lang, kumbaga ba sa atin, nag-offering ka sa Lord. Pero ang ano doon, hindi ka authorized na mag-offer kasi merong itinalaga doon ng Diyos na sila lamang yung karapat-dapat na magdala ng handog at offer sa Panginoon. So, ang tingin sa kanya ng Diyos palalo. Kasi, hindi ka authorized dyan. Mga sacerdote lang. Nakikita niyo po ba ang gusto kong sa inyo? So, sabi rito, sa verse 7, sinundan siya ng mga sacerdoteng Asarias, kasama ang 80 matatapang ding sacerdote ni Yahweh. Nang makita siya, ay sinabi ni Uzzias, hindi ka karapat-dapat magsunog ng kamangyang para kay Yahweh. Tungkulin lamang yan ng mga sacerdote, ng mga anak ni Aaron, na itinalaga sa gayong gawain. Utang na loob, lumabas po kayo, nagkakasala po kayo sa ginagawa niyong iyan. Hindi kalulugdan ni Yahweh ang ginagawa niyo. Ang Haring Uzzias ay nagalit sa mga sacerdote sapagkat hawak na niya ang mga insensaryo. Ngunit nang sandaling iyon, nagkaroon siya ng ketong sa noo. Nang makita ni Asarias ng mga sacerdote ang nangyari kay Uzzias, pinalabas nila ito agad. Hindi naman ito tumutol sapagkat naramdaman niyang pinarurusahan sa ni Yahweh. Hindi nagumaling ang kanyang ketong ni Haring Uzzias hanggang sa siya'y mamatay. Ibinikod siya ng tahanan, inalisan ng lahat ng katungkulan at pinagbawalang pumasok sa bahay ni Yahweh. Ang anak niyang si Joatam ang namahala sa palasyo at sa buong lupain. So tingnan ninyo kung gaano kasibir yung po pwedeng mangyari kay Nehemiah kung siya ay nagpa-sang-ayon kay Semaya. Isipin mo, tanggal lahat ng ano mo. Yung pagiging gobernador mo, lahat ng tapos bukod pa ron, may libre ka pang ketong. At kapag noong panahon yun, doon ka sa labas ng bayan. Hindi ka sa Jerusalem, doon ka sa labas. Ang kasama mo na sila sa tambalat. Sasabihin siguro sa sabat, huwag na tayong lumapit dyan, may ketong na yan. Sa totoo lang, tingnan nyo yung ginagawa ng mga kaaway kay Nehemiah. So ganito ang gustong mangyari ni Nehemiah kay Nehemiah. Akalain mo na yung pagmamagandang loob niya, yung pala ay mayroong hidden agenda. Siyempre, pag sumama siya doon sa templo, ketong siya. Patay siya. Totoo patay kasi napakahigpit ang Diyos noon. Mapadalan tayo ngayon na ang nakakalungkot, inabuso noon natin nung napunit na yung tabing ng templo, di ba? Kaya yung mga Kristiyano ngayon, mga walang modo. Kasi hindi na lang nakikita yung kabigatan ng ginagawa nating pagsalangsang sa Panginoon. Kasi dati talaga, pumasok ka lang sa templo, patay ka. Kayo kasi bail na lahat tayo, pwede nang pumasok eh. Ang ibig ko lang sabihin, yun naman naging daan para abusuhin natin yung kabutihan ng Lord. Pero akala natin ligtas sa tayo. Kasi panagutan pa rin natin yun sa Panginoon kung hindi tayo karapat-dapat na lumapit sa Kanya at nilalapastangan natin siya. Nasusundan. So hinimok, inakit, hinikayat niya. Inudyukan niya pa kasi Nehemiah na kung may nagbabanta pala sa buhay mo, abay, alam mo na kung saan lugar. Pwede tayong tulungan. Parang alam mo yung mga gusto manloko sa atin. Talagang aanuhin ka, gadaanin ka sa magandang pananalita. Magtago tayo doon sa templo, magtago doon tayo sa santuario. Kasi walang makangahas na pumunta roon. Talaga walang makangahas, mamamatay ka.
At sa totoo, kapag nagtago ka doon sa santuario at hindi ka sacerdote, hindi ka levita, hindi ka priest, patay ka. Ganun kabagsik dati ang batas ng kahit basahin nyo dito sa Old Testament, hindi ka talaga basta-basta makakapasok doon sa templo. So, paano may mga ngahas pag ginawa mo 'yon, talagang patay ka. So, edi nagtagumpay na ngayon yung kaaway. Bagsak na si Nehemiah. So, ang talino ng plano nila pero hindi yun umubra kay Nehemiah. So, paano mo masabi na ang payo? Ito magandang tanong. Sa ating buhay, paano natin ngayon masasabi na yung payo sa atin ay mula sa Diyos? Kasi di ba, itong pinapayo kay Nehemiah, parang sa unang tingin, maganda namang pakinggan. Kasi parang gusto lang tumulong sa kanya para iligtas yung kanyang buhay. Minsan kasi tayo, marami rin tayong natatanggap ng mga payo, mga suggestion, mga inaano sa atin ng ating kapwa. Lalo sa panahon ngayon, na napakataas ng peer pressure sa mga kabataan, napakataas ng peer pressure sa atin, sa mga kapatiran. Simple lang, kung yung pinapayo sa'yo, hinihimok ka, inuudyokan tayo, hinihikaya tayo na magkasala o kaya ay sumay sa Lord, talagang madidiscern mo na talagang hindi yan sa Diyos. Kasi kung yung pinapayo sa'yo para ilayo ka sa Panginoon, makakaasa ka na hindi yan sa Diyos. Kasi kung sa Diyos yan, ilalapit ka lalo sa Panginoon, hindi ka uuudyokan na ikaw ay magkasala sa Kanya, nasusundan. So, kung talagang madidiscern mo talagang hindi ito maka-Diyos, so hindi mo susundan, hindi mo aproban. Kaya huwag kayong papadala. Dapat alam mo na meron kang mas tamang dapat na gagawin dahil tayo'y naturuan na at alam natin ang kanyang salita. Ito yung kahalagahan ng kanyang kahalagahan na tayo ay naturuan, namulat, at tayo ay alam natin yung kanyang salita. Ito yung kagandahan ng gabi-gabi natin. Bilhin mo sa loob ng 2 years na pagtuturo ni Pastor, kapag wala ka pa namang natutunan dyan, plus yung Sunday school, plus yung pinipreach dito, kapag wala ka pang napulot dyan, hindi na lang natin masabi kung ano yung napulot mo. Di po ba? Ang ibig ko lang sabihin, yung nang tayo na nagsisikap na rito, minsan lumiligwak pa. How much more kung hindi ka pa makikinig sa Word of God. Kaya napakalaga yung pakikinig ng salita ng Panginoon para tayo ay makadiscern ng tama at saka ng mabuti. Nasusundan ba? Kaya sa paninindigan ni Nehemiah sa deception na ginagawa ni Shemaiah sa kanya, ni-rebuild ng Diyos kay Nehemiah ang totoong nais ni Shemaiah sa kanya. Na hindi ito totoong propeta, kundi bayaran lamang ito ni Sanballat at saka ni Tobias, kaya talagang hindi ito nagpadala sa gusto niyang mangyari. Kasi nagbistado niya na si Shemaiah bulang propeta to, siguro bayaran to ni Sanballat. Isipin mo yun, bokya na naman yung yung plano nila. Tapos, hindi lang basta doon, nagbukod sa may isa pang propeta, may isa na namang propeta, tapos ang dami pang propeta na, kasi alam niyo po kasi doon sa, nung Old Testament time, yung mga propeta kasi may mahalagang role na ginagampanan sa Israel. Sila kasi yung tagapaghatid ng mensahe galing sa Diyos. Ngayon, kung totoong propeta yon, talagang dapat sundin, dapat gawin mo yun, ginagawa. Pero dahil na-discern ni Nehemiah, dahil alam ni Nehemiah ang kalooban ng Panginoon, batid niya na itong pinagsasabi ng mga propetang ito ay kasinungalingan. So hindi niya dapat na paniwalaan. Kaya nga kung ilalagay mo yung sarili sa kalagayan ni Nehemiah, alam mo na may nagbabalak sa iyo na pumatay. Tapos may dumating na naman ng mga propeta na nagsasabi, papatayin ka. May papatay sa iyo. Ipinapayag nila na ito ay mensahe ng Diyos na may papatay sa iyo. Alam mo, paano pag nagagaling sa Diyos yun, may pinapagawa sa kanya ang Diyos. Tapos ang sinasabi ng mga propeta ito yung pinapasabi ng Diyos, may papatay sa iyo. Di ba parang kabaliktaran? Kaya nga tayo, napakahalaga, alam mo yung Word of God. Kasi kahit pagbalik-balik ta rin man yung sinasabi ng salita ng Diyos, pagbulaanan man yan, kung alam mo yung Word of God, hindi ka kaya linlangin. Nasusundan. So, yun yung kahalagahan na dapat alam natin ng Word of God. Siyempre, natural na reaksyon natin ay mangamba o matakot. Kahit na maaring nakadama ng takot si Nehemiah, ano ang kanyang naging tugon? So, muli, nanalangin siya at pinagkatiwala niya sa Panginoon at patuloy siyang gumawa.
At ito yung maganda kay Nehemiah. Yung lagi siyang nagpipray at lagi siyang tumatawag at humingi ng tulong sa Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi dahil sa sarili nating lakas, sa sarili nating galing. Kasi kung tayo lang, madali tayong matempt, madali tayong matukso, madali tayong matakot. Na kung hindi natin gagayahin si Nehemiah na sa bawat sitwasyong kinakarap natin, hindi tayo tawag sa Diyos, talagang babagsak tayo. So, ang sabi nga, ang katapangan ay hindi kawalan ng takot. Kasi si Nehemiah natakot din siya. Kasi isipin mo, mga propeta na yung nagsasabi sa kanya. Bulaan nga lang. Ang dami. Kasi hindi lang si Mayas, Noadayas, di ba? Tapos yung may kasama pa. Oh, may iba pang mga propeta na kinutsaba nila. Magkano kaya ibinayad ni Sanballat dito? Ang laki siguro. Ang dami ng gastos si Sanballat. Siguro, nangangamot ulo na ito sa Sanballat. Naubos na yung kayabahan ng kurito, kakapabagsak dito kay Dewe, pero walang epekto. Pero sabi nga, ang katapangan ay hindi kawalan ng takot, kundi pagpapatuloy sa kabila ng takot. Kasi kahit natatakot si Nehemiah, mas takot sa Panginoon. Kasi the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Marahil, kung magkakaroon man tayo ng takot at dapat meron ang bawat isa, ito yung takot natin sa Panginoon. Kasi kung meron kang takot sa Panginoon, hindi ka natakot sa ibang mga bagay. Ang nakakalungkot, takot tayo sa ibang bagay, pero sa Diyos hindi tayo takot. Totoo. Ang tapang nating humarap sa Diyos. Pero takot tayong mamatay. Hindi tayo takot magkasala, pero hindi tayo takot humarap sa Diyos. Di ba? Baliktad eh. Kasi nga, kung takot tayo sa Diyos, hindi natin, kaya nating harapin lahat ng takot na maaring ikatakot natin sa mundong ito. Amen po ba? So sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya kung ano man yung mga bagay na kinakaharap natin, malaki man yan o mabigat na problema, malaking challenges, mahirap na sitwasyon, kung kasama natin ng Diyos, kung tayo ay hihingi ng tulong sa Kanya, maharap natin ang mga ito na may katatagan at katapangan. Amen po ba? So, hindi madali. Kasi, siyempre, especially kung ang kinakarap naman natin ay pagbabanta sa ating buhay, ang hirap lang ang kaharapin yan. Pero ang kagandahan sa ating mga mananampalataya, ang nakapagpapalakas ng loob natin, yung pananampalataya at pag-asa natin sa Panginoon. Yun yung kaibahan natin sa mga walang Panginoon sa buhay. Kasi sila takot na, wala pang pag-asa. Ang kagandahan sa atin, meron tayong takot, una sa Panginoon, at siguro may takot din tayo doon sa mga kinakarap natin, pero may pag-asa tayo sa kamay ng ating Panginoon. Amen po ba? So, dito na tayo sa verse 15 at saka 16 total, mag-aano na rin naman. Wala yung orasan natin. Okay. Wala. Nasabi kasi ako alas 12. Ako alas 10 pala, haba pa. Sorry. So, may 10 minutes pa. Matatapos natin ito. So, 2 verse na lang. Ilang araw natapos ang pader? 52 days. Biriin mo, kung i-imagine mo yung lawak ng Wall of Jerusalem, sabi ko kasi yung project namin doon sa katabi kasi namin yung office ng HOA namin. Ang ganda. Pero ilang taon nang inabot bago magawa yung 2 palapag lang. Hindi pa nga may basketball court lang. Tapos yung ikalawa, yun yung parang buo yung kwarto. Pero taon nang inabot. Isang bahay lang. Kasi ito, Wall of Jerusalem. Kaya sabi ko sa inyo, kung si Nehemiah magiging contractor to, ang daming magagandang proyekto mapapatapos ito, di ba? Sa totoo lang, kasi walang corruption, trabaho lang, nasusundan ko ba? Ang ibig ko lang sabihin, isipin at imagine natin ang napakalaking gawain iyon. Sa gitna ng bukod pa yung, ang dami pang sumasalungat, ang dami pang kumukontra. Isipin mo, kung wala pang kumukontra, baka mas maaga-aga pa yung yung natapos yun. Baka siguro, sabihin na lang natin, mga 45 days. Parang manok lang. Nag-alaga ka lang na manok, after 45 days, meron ka lang pantinda. Ang ibig ko lang sabihin, 52 days nilang natapos ang rebuilding of Wall of Jerusalem. Imagine mo yung hirap, imagine mo yung sakripisyong ginawa nila na worth it doon sa pagtatapos ng kanilang ginawa. 52 days, napakabilis. Wala pang 2 buwan. Sabi ko nga sa inyo, alam niyo po, kung tayo gumagawa para sa karya ng Diyos, anong ating katiyakan? Siyempre, ang katiyakan natin, bagamat andyan yung mga sumasalungat, andyan yung umukontra,
Pero kung tayo ay gumagawa ng kalooban ng Panginoon sa proyekto ng Panginoon, nakakatiyak tayo ng katagumpayan. Kasi kasama natin ang ating Panginoon. Kaya huwag tayong papitigil, huwag tayong patitigil, especially kung ang ginagawa natin ay para sa gawain ng Panginoon. Kasi nakakatiyak tayo na bibigyan tayo ng Panginoon ng katagumpayan. So sabi nga na, matatapos ang gawain kapag ginagawa natin ng tapat ang ating bahagi. Kaya nga sabi ng panghuli kong verse sa Philippians chapter 1 to 6, na Philippians chapter 1 to 6. Being confident of this very thing, that he which has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Natitiyak kong ang mabubuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin ng araw na sa araw ni Kristo. Alam niyo po yung mga mabubuting gawang nila sa atin ng ating Panginoon, ating matatapos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So meron tayong katagumpayan, especially kung ang ginagawa natin ay gawain ng Panginoon at ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, napakadami nating patotoo sa pagkilos at pagtulong sa atin ng ating Panginoon na matatapos natin ang ating gawain, especially kung yung gawain na yun ay pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Ang mahalaga lang, ano yung ating layunin? Kasi minsan kasi, doon nagkakaiba-iba kasi. Ano ba yung motibo mo, ano ba yung layunin mo sa paggawa mo sa pinapagawa sa ng Panginoon? Kasi minsan, hindi may iwasan, ginagawa mo yung para ikaw ay maitaas, makilala, matanyag. Pero kung ang ginagawa mo nun ay kagaya ng layunin ni Nehemiah para sundin ang kalooban ng Panginoon, nakakatiyak tayo na tayo ay magtatagumpay. So alam niyo po, ang mga leader, ang siyang tinitira talaga ng kaaway. Kagaya ni Nehemiah. Matutunawa tayo sa halimbawa ni Nehemiah at makilala natin ang ating kaaway ay hindi tayo mailalayo sa ating layunin. Kasi kapag alam mo yung mga intensyon ng kaaway mo, hindi ka masa-sidetrack, hindi makakapag-focus ka na ano ba yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon, yun yung bibigyan mo ng priority ng halaga. So, ang bigyan ng kapurihan, lahat naman tayo, ang layunin natin lahat para mabigyan natin ng kapurihan ng Panginoon. Ang bottom line kasi ng ginagawa mo, bakit ka naglilingkod sa Lord? Kasi gusto mong mapapurihan ng Diyos sa buhay mo. At yun yung dapat maging layunin ng bawat isa. Hindi ko ginagawa ito para ako ay makilala, hindi ko ito ginagawa para ako ay matanyag, hindi ko ginagawa ito para ako ay pasalamatan. Hindi. Ang bawat layunin dapat ng bawat isa, para yung ginagawa natin, mabigyan ng papuri ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? So, at ikalawa, yung pasulungin natin ng kanyang kaharian, yung kanyang, mapaliganap natin ng salita ng Panginoon, makakilala rin ng ating kapwa na hindi pa nakakilala sa kanya sa pamamagitan natin. At patuloy tayong magpalakasan at magpanalanginan sa bawat isa. At patuloy tayong sikaping sundin ng kanyang kalooban. Yun naman talaga yung ultimate layunin natin sa ating buhay. So, nawa sa mga buhay natin, manatili tayong matatag at umaasa sa biyaya at tulong ng Panginoon sa ating buhay. So, nawa nakatulong sa atin yung pag-aral ni Nehemiah. Marami pa tayong, hindi pa tapos ang Nehemiah. Nandun pa lang tayo doon sa pag-celebrate. Kasi mag-celebrate, sigurado sila. Kasi tapos sila doon sa project. At titignan natin kung ano kaya nangyari kina Sanballat at na Tobaya. So, purihin po ang Panginoon at nawa nakapulot tayo ngayong umaga ng isang magandang aral sa Panginoon. So, salamat po sa Panginoon.